Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating sundalo na kukuha sana ng visa patungo sa Estados Unidos para magtrabaho, ngunit biglang nawala ang anak niya sa loob ng konsulate. Ang pelikulang ito ay ang German action thriller film na ipinalabas taong 2025 na pinamagatang Exterritorial. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang dating Special Force na si Sarah Wolf na nagsilbi sa Afghanistan, napatay noon ang kanyang buong kupunan kabilang ang kasintahan at siya lang ang tanging nakaligtas. Sa ngayon inaalagaan niya na lang ang 6 na taong gulang na anak na si Josh, ngunit nang dahil sa insidente nakakaranas ng trauma si Sarah sa nakaraan. Isang araw, may lakad si Sarah kasama ang anak para sa kanilang kinabukasan. Bago pa ito nakarating nakatanggap siya ng tawag mula sa isang journalist na nag-iimbestiga sa kaso na nangyari sa kanila noon sa Afghanistan. Pinadalhan siya ng video upang alamin kung kilala niya ang nasa larawan ngunit bigla na lang nawala ang anak, buti na lang sa di kalayuan nakita niya ito. Agad silang nagpunta sa consulate office ng US dahil nakatanggap si Sarah ng trabaho sa Estados Unidos bilang ang kailangan ay retiradong sundalo at kailangan niyang kumuha ng working visa kung saan maaari niya ring isama ang anak. Habang nag-aantay ng tawag ng kanilang numero hindi mapalagay si Josh na gustong maglaro. Nagtanong ulit si Sarah dahil 3 oras na hindi pa rin sila natatawag, para hindi mainip ang anak pinapunta na muna sila sa isang silid palaruan. Dahil wala pa naman bumili na muna ito ng maiinom pero tinawag na siya kaya nagmadali na itong bumalik sa playroom subalit wala na doon ang anak. Sinubukan niyang hanapin si Josh kung saan-saan ngunit hindi niya talaga makita ang bata. Humingi na siya ng tulong sa mga security para hanapin ang anak na hinihinalang baka naroon lang sa isa sa mga silid na nakalock. Maya-maya pa dumating si Eric Kinch ang Regional Security Officer kasama si Sergeant Donovan para tulungan siyang mahanap ang anak. Binuksan sa kanya ang mga pintuang nakasara upang masuri ang bawat isa ngunit wala talaga ito roon. Pinahinahon siya ni Eric sa paghahalimbawa sa kanyang anak na normal lang sa mga bata na hindi mapirmi sa isang lugar. Nagpatuloy ang kanilang paghahanap pero hindi talaga nila ito makita. Biglang naalala ni Sarah ang nakita niyang 2 tao na nagpalitan ng bag na hinihinala nitong baka dumukot sa anak, subalit ang pintuang tinutukoy niya ay ipinagbabawal na pasukin. Lumapit si Donovan at may ibinulong sa Regional Security. Kinausap ni Eric si Sarah sa pribadong lugar matapos mapag-alaman ang kanyang tunay na pagkatao at ang mga kakayahan bilang dating Special Force. Ngunit ang ipinagtataka ni Sarah sinasabi nilang mag-isa lang niyang nagpunta sa consulate. Ipinakita sa kanya ang records na wala daw itong batang kasama na lumalabas na guni-guni lang niyang may anak siya. Gusto mang ipaglaban ni Sarah ang sarili pero kahit sa mga CCTV footage siya lang mag-isa, hiniling na lang nitong tumawag ng German police para humingi ng tulong sa otoridad dahil pinapalabas na wala ito sa katinuan. Ngunit ang consulate ng Estados Unidos ay isang exterritorial area na ang ibig sabihin wala silang karapatang pumasok. Sa pag-alala sa anak hindi na nakontrol ni Sarah ang sarili pero napigilan ito ni Eric at pinahinahon. Iniwan na muna siya doon na pinabantayan kay Donovan hanggang dumating ang otoridad na sundo niya. Sa loob ng silid nakatanggap ng tawag ang sarhento kaya lumabas din ito at iniwan siya doon. Nakahanap ng pagkakataon si Sarah na tawagan ang ina at humingi ng tulong, pero hindi naniniwala ang kanyang ina na nagsususpensyang hindi ito umiinom ng mga gamot. Sa kabila ng pinag-iisipan siyang wala sa katinuan tumakas si Sarah na nakabalat kayo upang hindi mahalata. Nakita nito sa playroom ang laruan ng anak na ang ibig sabihin totoo ang lahat. Pinuntahan niya ang nakasaradong pintuan pero hindi talaga mabuksan, dumaan na ito sa bintana patungo sa itaas habang sa mga oras na yun si Donovan na ang nagbabantay ng CCTV. Patuloy naman sa pagtawid si Sarah ngunit sa kasamaang palad na hulog ito sa ibaba. Buti na lang karugtong sa saradong silid ang napuntahan niya kaya nakapasok din ito. Isang silid ang napuntahan niya na may umatake sa kanyang babae, nang makita siya huminahon ito at hinanap ang anak pero wala siyang alam. May dumating namang naghatid ng pagkain sa babae, nakiusap si Sarah na wag isumbong na nagtatago ito sa loob ng silid. Samantala, inireport na ni Eric sa Consulate General na si Deborah ang mga nangyayari matapos makatakas ni Sarah, at pinaalam nito na siya ang taong nakaligtas sa ambush sa Afghanistan ngunit hindi na nila ito mahanap sa mga kamera.
Ang babae naman ay nagngangalang Irina, isang Belarusian na pinatay ang ama ng kanilang gobyerno. Nakaligtas ito sa pagtatago sa embahada ng Estados Unidos, ngunit ang CIA dinala siya doon na parang ikinulong. Nakipagsundo si Irina na ilabas siya ng consulate kapalit tutulungan niya itong mahanap ang anak dahil kabisado niya ang halos buong gusali. Nagkasundo ang dalawa at agaran silang nagtungo sa warehouse dahil hinala ni Sarah na iyon lang ang pwedeng daanan ng may ilalabas na hindi mahuhuli. Subalit nangangailangan sila ng access card para makapasok. Inatake ni Sarah ang isang gwardiya para may magamit silang card pero ipinagtataka nila na tila mayroong hindi tama sa mga nangyayari. Hindi nagtagal na pasok na ng dalawa ang warehouse. Sa opisina nalaman ni Sarah na may isang oras pa bago aalis ang kasunod na truck at posibleng doon isasakay ang anak. Balak niya ding ipuslit si Irina sa susunod na lalabas na truck pero nakita nito ang locker ng taong hinihinala niyang dumukot sa anak. Nang buksan nakita niya doon ang bag at napag-alamang naglalaman ito ng droga. Dahil sa nalaman nagbago ang plano ni Sarah sa kabila ng kagustuhan ni Irina na tumakas sa susunod na biyahe, pakiramdam niya nakita ng anak ang lahat ng krimen kaya ito dinukot ng hindi pa nila kilalang tao. Nagsimula namang maghinala si Irina na baka guni-guni lang ni Sarah na may anak ito. Ipinakita niya ang laruan ni Josh ngunit ayaw niya pa ding maniwala dahil ang gusto niya lang makatakas, subalit may dumating na kalalakihan at pinagtangka ang dukutin si Irina. Buti na lang naroon si Sarah na nagawang manlaban hanggang sa mapatulog ang dalawang kriminal. Paglabas niya ng silid na huli ito ni Donovan kasama ang regional security saka ito pinatulog. Nang magising si Sarah nakaharap niya ang Consulate General na si Deborah, inulat niya ang mga nangyaring pagkawala ng anak maging ang nakilala niyang babae. Ngunit hindi naniniwala si Deborah sa mga sinasabi nito dahil alam niya ang kalagayan ni Sarah na nakakaranas ng sakit sa pag-iisip. Iginiit ni Sarah na kaya itong patunayan ni Irina pero wala silang kilalang ganoong pangalan, ang nag-iisa din nilang guest itinangging magkakilala sila. Hindi naniniwala si Sarah at gusto niya pa ring patunayan. Nang ipakita sa kanya ang CCTV footage ng pagdating niya makikitang talagang mag-isa lang itong nagpunta sa consulate at walang kasamang anak na ang ibig sabihin guni-guni niya lang ang lahat na may anak ito mula sa sakit na dinaranas sa nakaraan. Nang magising ulit ito nakita niya sa harapan si Irina. Totoong ininteroga siya ni Donovan pero itinanggi niya lang pala ang lahat sa security upang hindi sila mahuli. Subalit ayaw nang maniwala ni Sarah na totoo siya dahil walang nakakakilala sa kanya sa consulate. Inamin na ni Irina ang totoo niyang pangalan ay Kira Volkova, anak ng isa sa pinakamayamang tao sa Belarus. Upang maniwala siyang totoo ang lahat tinangkang saktan ni Kira ang sarili para bumalik siya sa katinoan. Tumakas din agad ang dalawa sa pagdaan sa bintana para makaiwas sa mga bantay na nakakalat. Plano ng dalawa ang hanapin ang nagmamay-ari ng bag na hinala nilang kasabwat ni Donovan. Nagpalabas ng paanunsyo si Kira sa page ng consulate upang malaman ang nagmamay-aring tao. Hindi pa din mapalagay si Sarah sa kung ano talaga ang totoo sa hindi. Naalala ni Kira ang paninipula sa kanya noon kaya nakakaranas din ito ng pagkakalito sa sarili, pero mayroon siyang paraan para labanan. Binigyan niya si Sarah ng tali sa kamay upang saktan ang sarili pag nakakaramdam ito ng pagdududa. Maya-maya pa kinontak na sila ng may-ari ng bag. Nakipagkita ang dalawa sa cafeteria kung saan dumating ang lalaki na isa sa tech ng consulate pero wala itong alam sa pagkawala ni Josh. Para makuha nito ang bag nakipagsundo si Sarah sa lalaki kapalit ang floor plan ng gusali at keycard. Nanganganib ang buhay ng lalaki dahil pag hindi niya naibigay ang bag sa kanyang kliyente ay siguradong mamamatay siya kaya pumayag na ito. Dumating din si Eric sa cafeteria kasama ang anak. Nanganganib na mahuli ang dalawa at makita sa CCTV pero sa kabutihang palad nagkaproblema ang network kaya umalis din ang regional security. Nakuha ni Sarah doon ang naiwang laruan ng bata na isang voice recorder. Agad nagpunta sa banyo ang dalawa kung saan ang lalaki pala ang may kagagawa ng pagkaantala ng sistema na magtatagal lang ng isang oras. Ibinigay na sa kanila ang mga kailangan kapalit ang bag nito at nagpanggap na nanlaban upang mayroon siyang dahilan sa pagkawala ng keycard. Kasunod nito nagpunta ang dalawa sa opisina ni Donovan sa hinala nilang may kinalaman ito sa pagkawala ni Josh. Doon napag-alaman nila na si Donovan ang nagpasok kay Sarah sa US ng trabaho upang pumunta ito sa consulate. Ipinagtataka ng dalawa sa kung anong dahilan bakit niya ito ginagawa. Kasalukuyan namang naroon ito kasama sa nag-aayos ng sistema. Dumating doon si Eric at inutusan itong mag-login sa laptop niya pero naiwan niya ito sa opisina. Patuloy pa din ang dalawa sa pag-iimbestiga sa posibleng kasabwat ni Donovan.
nalaman nila na dati rin palang sundalo si Eric noon sa Afghanistan at naalala ni Sarah ang video na ipinadala sa kanya ng journalist kung saan naroon nga si Eric sa kanilang deployment. Tinawagan ni Sarah ang journalist para alamin ang nasa video. Si Eric raw ay laging nadadawit sa korupsyon pero napawalang sala. May nakuhang source ang journalist na si Eric ang may kagagawan sa pag-ambush sa kanila. Ngunit patungo na doon si Donovan, patuloy pa din si Sarah na inaalam ang katotohanan at pinadalhan siya ng journalist ng mas malinaw na litrato sa kung sino ang kausap ni Eric sa video pero bago pa nila nakita dumating si Donovan pero agad nitong napabagsak at tumakas. Hinabol sila ng sarhento maging ang iba pang mga security, buti na lang may kagalingan si Sarah kaya natakasan nila ang mga ito sa pagdaan sa kisame. Nang makarating sila sa rooftop nakita nila ang mas malinaw na larawan ng kausap ni Eric. Naalala ni Sarah ang nangyari noon na nakita nga niya ito sa pinangyarihan at alam na niya ang katotohanan. Dahil dito malinaw na sa kanya ang lahat kaya pinatakas na niya si Kira sa pagsakay sa truck na aalis. Tumanggi pa sana ito dahil tutulungan siyang mahanap ang anak pero baka wala na silang ibang pagkakataon. Itinuro niya ang mga gagawin upang makarating sa US kung nasaan ang kanyang ina. Upang makasakay si Kira kinuha ni Sarah ang atensyon nila, nagpahabol siya sa kabila ng lubhang mapanganib kung mahuli ito pero nagawa niyang makatakas. Nakaharap niya din doon ang mga security na nagawa niyang mapabagsak, ngunit dumating si Eric at nagkaharap ang dalawa sa isang labanan, ganun pa man mas magaling pa din si Sarah at agad hinanap ang anak na inamin din ni Eric na nasa kanya pero ayaw magsalita kung saan itinago. Alam na ni Sarah ang totoo na si Eric ang dahilan sa nangyari sa kanila sa Afghanistan dahil ang kausap niya sa video ay ang Taliban na umatake sa kanila. Inamin ni Eric na ginigipit daw ito ng journalist kaya napilitan siyang magplano ng pagligpit kay Sarah dahil siya ang bukod tanging testigo, pati ang korupsyon niya sa loob ng consulate ay nabisto nito matapos mapigilan niya ang tangkang pagdukot kay Kira. Pero wala nang pakialam pa si Sarah doon dahil gusto niya lang mahanap ang anak kaya nagpa siya na itong siya na lang ang maghahanap. Agad nagtungo si Sarah sa mga lihim na kulungan para hanapin ang anak pero wala talaga ito roon. Natapos na din ang oras na siguradong makikita na siya sa mga CCTV. Natagpuan naman si Eric ng mga tauhan na ayaw sundin ang protocol dahil inililihim nila sa Consulate General. Subalit gumawa si Sarah ng improvised na pampasabog na ikinaalarma ng lahat. Ang Consul General itinaas ang alarma na posibleng makakasira sa kanilang plano. Balak namang kunin ni Sarah ang anak ni Eric sa pagpapanggap na inutusan ito ng ama, pero ayaw maniwala ng bata kaya ipinakita nito ang laruan bilang patunay. Pagkatapos dinala niya ito sa safe room para sa naisip niyang plano na gamitin upang mabawi ang anak. Maya-maya pa dumating si Eric at kinausap ito para sa kung ano ang kanilang kasunduan. Nagbanta si Sarah na magpakamatay kasama ang bata pag hindi ibalik si Josh. Nakumpirma ni Eric na pinatay nga ang air supply sa loob dahilan ng nataranta na ito. Dumating doon ang asawa niya na nag-alala sa kalagayan ng kanilang anak, habang sa loob maayos na inaalagaan ni Sarah ang bata pero kinausap siya ng Consulate General. Sinabi ni Sarah ang katotohanan patungkol sa pagpatay ng officer ng mga kasamahan niya sa Afghanistan, ngunit ginamit ni Eric ang sakit ni Sarah para mapaniwala itong wala siya sa katinuan. Lumipas pa ang sandali paubos na ang oxygen sa loob ng safe room, hindi intensyon ni Sarah na madamay ang bata kaya binuksan na nito ang oxygen sa loob at nakipagsundo na pakawalan ng bata kapalit si Eric. Pinalabas na ni Sarah ang bata dahil wala naman itong kinalaman, bilang kasunduan pumasok na si Eric sa loob at nakiusap si Sarah na kung ayaw niyang ibalik sa kanya ang anak dalhin na lang ito sa ina. Napansin pala ni Eric na naririnig sa labas ang usapan nila bilang ito ang kanyang plano. Para malusutan ni Eric ang ginawa binaril nito si Sarah, binaril niya din ang sarili upang magpanggap na inagawan siya ng baril ng dating sundalo at pinagtangkaang patayin. Dahil dito maayos na nagawa ni Eric ang plano, habang nanghihina na si Sarah mula sa tama pero may nakahanda pala itong plano, inirecord niya pala ang usapan nila gamit ang laruan ng anak nito. Sa labas balak ng pasabugan ni Eric ang safe room upang mapagtakpan nito ang mga kasalanan, pero bago pa nila mapindot binuksan ni Sarah ang pinto at ipinarinig ang pag-amin ni Eric sa mga ginawang korupsyon sa loob ng consulate. Nang marinig ito ng lahat sinubukang tumakas ni Donovan, doon na sila pinahuli ni Deborah at iniligtas si Sarah, natagpuan din nila ang pinagtaguan kay Josh at nagkita ulit ang mag-ina. Kalaunan ng maayos na ang lahat, nagkausap ulit si Sarah at Kira na magkikita pagdating niya,
dahil matutuloy din si Sarah sa Estados Unidos kasama ang anak upang doon na manirahan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!